Alam niyo ba na may tatlong klase ng tricycle driver? Yung una, yung tahimik lang na namamaneho ng maayos. Ikalawa, yung mahilig magkwentuhan sa pasahero. At ikatlo, yung feeling boyfriend material wala namang nagkakagusto. Charot. Eto na nga, isang tricycle driver sa Kidapawan City ang nahatulan ng korte hindi dahil sa overcharging, hindi rin dahil sa reckless driving, kundi dahil sa pambabastos. Yes, mga kaibigan, ito ang kauna-unahang recorded penalty sa Kidapawan City sa ilalim ng bawal bastos law. Anong nangyari? Ano ang parusa at paano ito makakaapekto sa lahat ng commuters sa bansa? Tara, pag-usapan natin. Mga kaibigan, ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng kaso na gumulantang sa Kidapawan City. Isang tricycle driver ang unang natulan sa ilalim ng bawal bastos law. Ano nga bang nangyari? Ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Tara, alamin na natin. So ano nga ba ang nangyari? Isang pasahero ang nagreklamo laban sa isang tricycle driver matapos siyang pagsabihan ng, "May boyfriend ka ba? Kung single lang ako, niligawan na kita." Habang sinasabi ito, hinawakan pa raw ng driver ang braso ng pasahero gamit ang siko niya. Kaya mas lalo itong naging uncomfortable. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang biktima at ayon sa korte, ito ay isang malinaw na kaso ng gender-based sexual harassment at ang resulta, guilty. Pero teka, ano nga ba ang bawal bastos law, officially known as the Safe Spaces Act under Republic Act 11313? Ipinasa ito noong 2019 para protektahan ang lahat ng tao, babae man o lalaki, o ang LGBTQ+, mula sa anumang uri ng sexual harassment, pampublikong lugar, online, sa trabaho o eskwelahan. Ibig sabihin, bawal ang mga acts gaya ng catcalling o pagsipol sa daan, unwanted sexual remarks o pangihipo, lewd gestures o bastos na tingin, pag-send ng unsolicited sexual messages online at tandaan, hindi valid excuse ang biro lang. At dahil dito, ano ang naging parusa sa tricycle driver? Una, multa na pwedeng umabot ng 500,000 pesos. Ikalawa, ang posibleng pagkakulong ng hanggang 12 years. At ikatlo, ang community service bilang bahagi ng parusa. Hindi ito simpleng warning na, mga kaibigan, totoong kaso ito at may mabigat na parusa. Bakit nga ba napaka-importante ng kasong ito? Dahil ito ang unang conviction sa Kidapawan City sa ilalim ng bawal bastos law. Ang ibig sabihin nito, hindi na lang baliwala ang street harassment. Pwede kang kasuhan, makulong, at pagmultahin. Marami na sa atin ang natatakot magsampa ng kaso dahil iniisip nating walang mangyayari. Pero ang tagumpay na ito ay patunay na may laban ang mga biktima at may kapangyarihan tayong pigilan ang pambabastos sa publiko. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong opinyon. Tama ba ang desisyon ng korte? Sa tingin niyo ba, ipinapatupad ng maayos ang bawal bastos law? May similar experience ba kayo rito? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin. At syempre, kung gusto nyong makatulong na palaganapin ang awareness tungkol dito, i-like at i-share ang video na ito. At para pa sa iba pang legal updates, don't forget to subscribe. Tandaan, ang batas ay nakabantay. Bawal ang bastos.